Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naglipa na ang mishandled at hot meat sa ilang palengke kung kailang panahon pa naman ng mga handaan. Sa Quezon City, mahigit 4,000 kilo ng karne ng kalabaw ang nabistong galing sa hindi otorisadong katayan. Daan-daang kilo pa ng frozen meat ang kinumpiska sa magkakaiwalay na pwesto dahil wala sa tamang lalagyan o kaya'y nakatiwangwang. Nakatutok si James Agustin. Exclusive. Nakalagay sa improvised chiller ang kilo-kilo ng frozen meat na tumambad sa inspeksyon ng Quezon City Veterinary Department sa Balintawak Market. Walang takip ang mga ito kaya kinumpiskan. Nabasag lang po, sir, kasi babasagin kasi yung tao. Bakit ho walang takip po, sir? Ito man yung takip. Ang sabi kasi may yelo, okay lang eh. Pag may lagyan ng yelo eh. Sa isang pwesto, nabisto ang ilang kilo ng frozen meat na itinago sa ilalim ng lamesa. Freezer ba yung pinaglalagyan nyo? Hindi naman eh. Hindi po i-deliver po kasi. Hindi na po kami nag-display kasi sira yung ano namin, nabasag yung ano namin chiller eh. Mga nakatiwangwang naman na frozen meat ang nasabat sa isang palengke sa Novaliches. Hiniwa lang po namin yan doon kasi may parating umorder na yung customer eh. May yelo po kasi sir sa ilalim, kala ko okay na po yun. Umabot sa 210 kilos ng mishandled frozen meat ang nasabat sa dalawang palengke na dinala sa condemnation pit sa Payatas. Pagka kumain ka ng ganyan na-expose sa contamination na ganyan, magtatay ka, magsusuka dahil sa bakterya. Nasabat naman ang kilo-kilo ng local cara beef o karne ng kalabaw sa Balintawak Market pa rin. Hindi raw kasi ito galing sa otorisadong katayan kaya tinuturing itong hot meat. Mabahaw na. So, we suspect na pag nung kinate ito, nag-undergo ng flooding. Ibig sabihin, pinapainom ng tubig. So, pinapainom ng tubig para bumigat, para lumaki yung kita nila, which is nalalagay sa alanganin yung meat safety. Ang nasabat aabot sa 4,538 kilos. Katumbas yan ng 12 kinatay na kalabaw. Paglilinaw ng NMIS. Hindi naman bawal ang pagbebenta ng local cara beef sa mga palengke. Dapat may dokumento na galing sa NMIS or local na otorisadong magdala ng karne, nakasakay sa otorisadong sasakyan ng NMIS or ng LGU, malinis at saka may tatak ng pagsusuri. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Kinansila ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdalo sa isang climate change conference sa Dubai. Ilang oras bago mismo ang kanyang nakatakdang pag-alis. Ang dahilan, alamin sa pagtutok ni Ivan Mayrina. For Dubai, in the UAE, tomorrow. Hanggang kahapon, tiyak na tiyak pa si Pangulong Bongbong Marcos sa paglipad niya pa Dubai ngayong araw. Pero kanina, binasa ng Interior Secretary ang isang pahayag mula sa Pangulo. In light of important developments in the hostage situation involving 17 Filipino seafarers in the Red Sea, I have made the decision not to attend the COP28 in Dubai. Dakong alas 8:30 na yan. Panahon kung kailan nasa paliparan ng Philippine government at media delegation na sasama sa Pangulo. Kabilang ang GMA Integrated News. Sabi ng Pangulo sa binasang pahayag. Today, I will be convening a meeting to facilitate the dispatch of a high-level delegation to Tehran, Iran, with the aim of providing necessary assistance to our seafarers. Wala pa ibinigay na detalye Malacanang tungkol sa pulong ng delegasyong ipadadala sa Iran at sino-sinong bubuo rito. Hindi rin binanggit kung ano sinasabing development sa hijacking crisis. Sa pinakahuling satellite image rin na inilabas itong Martes, namataan ang hinijack na barkong Galaxy Leader na nakadaong sa bahagi ng Yemen may layong 50 kilometro mula sa port city ng Hodeidah. Ang rebelding grupong Houthi ang may hawak sa naturang barko mula pa November 19 nang kubkubin nila ito sa Red Sea. Sabi ng mga source ng Department of Foreign Affairs sa maayos naman daw na kondisyon at hindi sinasaktan ng mga hijacker ang mga Pilipinong hostage ito. Hindi pa raw masabi kung kailan sila palalayain pero may mga kinakasanang hakbang para mangyari yan sa lalong madaling panahon. Tinanong din ng GMA Integrated News sa Malacanang tungkol sa lagay ng kalusugan ng Pangulo. Lalo't nitong nakaraang linggo ay hindi siya nakadalaw sa Asia Pacific Parliamentary Forum matapos sumama ang pakiramdam. Kinabukasan ay nilinaw mismo ng Pangulo na maayos naman ang kanyang lagay at kinailangan lang magpahinga at nakipaghapunan pa nga sa ilang senador nito namang Martes.
Sabi ngayon ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, maayos ang lagay ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ipinatawag na ng LTO ang driver na sa pilitang nangumpiska ng lisensya ng nakagitgitan niyang driver. Taliwas sa kanyang pakilala, hindi pala siya pulis, ayon sa PNP. Nakatutok si John Veneracion. Ako pa yung minamaliin niya. Siya yung gumigitna, wala siya sa lugar. Ako daw yung gumigit-git. Iniiwasan ko na nga eh. Biglang huminto sa gitna ng C5 Road sa Taguig City ang truck na ito at isang SUV at nang lapitan ng driver ng Sir, hindi ako nagkakamali. Hindi maaari. Tumaas na ang tensyon. Lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Umiiwas na ako sa inyo. Akin na! Kaya mo, galit na galit. Titignan ko lisensya mo. Kwento ng truck driver. Bukod sa panggigit-git umano, may iba pang inintang sa kanya. Titignan ko, pulang-pula mata mo, nakadrugs ka. May mga sakay ako doon. Kahit videohan mo ako dyan, ikaw ang wala sa linya, papatayin mo pamilya ko. Ka! Paulit-ulit ding hiningi ng SUV driver ang kanyang lisensya. Akin na lisensya mo. Nanginginig na ako sa'yo. Pero nagmatigas siya. Hintayin na lang natin. Nang maputol ang pag-record ng camera, may mga sinabi pa raw ang driver ng SUV. Yung biktima po doon ay nagpa-blatter po about that incident at sinasabi po niya ay nagpakilala nga daw pulis po ito at sinasabi na kukunin ko yung baril ko at babarilin kita at alam ko na kung saan ka nakatira. Pero batay sa database ng PNP, hindi pulis ang registered owner ng SUV. Kailangan lamang po natin ng sunong paang salaysay ng biktima. We could file a threat and even usurpation of authority. Pulis man o hindi. Akin na lisensya mo, wag mo akong maling-mali raw ang ginawa ng SUV driver. Sabi ng PNP, hindi kung sino-sino lang ang maaring mangumpiska ng driver's license. Ang mga otorisado lang ay ang mga LTO enforcer, traffic enforcer, at mga deputized police officer. Only the authorized personnel na dapat naka-uniforme po. Kayo lamang po ang po pwedeng magkuha ng lisensya. Pinatawan na ng Land Transportation Office ng preventive suspension ang driver's license ng SUV driver, pati registro ng sasakyan niya. Habang iniimbestigahan ang mga posibleng paglabag na reckless driving, obstruction of traffic, at improper person to operate a motor vehicle. Inisyuhan din ng show cause order. Pinagpapaliwanag siya sa LTO NCR sa December 4. Sinusubukan pa naming makuha ang driver ng SUV na nais ding hinga ng PNP ng panik. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Good evening mga Kapuso! It's a busy 2024 para kay Kapuso First Lady of Primetime, Sanya Lopez, na ngayon pa lang ay abala na agad sa paghahanda sa biggest historical action drama series na Pulang Araw. Yan ang chika ni Lars Santiago. Na-ospital recently si Sanya Lopez dahil sa mataas na lagnat. Pero pagtitiyak niya, maayos na ang kanyang pakiramdam. Medyo umokay na rin naman ako. Uso siya ngayon, it's not COVID na naman, pero ang sinasabi nga nila, uso talaga ngayon yung flu. So normal naman, nagpa-check naman ako lahat, normal naman po. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang paghahanda ni Sanya para sa biggest historical action drama series of 2024, ang Pulang Araw, with Barbie Forteza, David Licauco at Alden Richards. Kailangan ng doble effort, kailangan naming alamin kung paano maging isang vaudeville star. Meron tong mga tap dance na kung titignan mo at papanoorin mo, hindi siya ganun kadali gawin. Hindi lang daw ang pagiging vaudeville star ang pinaghahandaan ni Sanya dahil maraming susungin ang kanilang characters sa kwento. Panahon pa ng gera ito, World War II, panahon ng Hapon. So nandun rin yung may mga fight scene rin siguro kaming gagawin. At yun, kaya that's why hinahanda ko rin yung sarili ko. Nararamdaman na rin daw ni Sanya na mas magiging abala siya sa 2024. Sisimulan nga raw niya ang taon na nagtatrabaho sa GMA New Year Countdown. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Walang dapat ikatakot. Yan ang tiniyak ng pulisya. Kasunod ng banta umano ng isang bayawak gang sa isang barangay sa Las Piñas.
Silipin natin ang seguridad doon sa live na pagtutok ni Marisol Abduraman. Marisol? Mel, dahil nga sa pangamba ng mga residente ng Barangay Talon 4 dito sa Las Piñas, dahil nga sa banta ng tinatawag na Bayawak Gang, ay nagtalaga na nga ang Las Piñas Police ng checkpoints kasabay ng kanilang foot patrol. Naabutan namin nagpapatrolya ang mga pulis sa bahaging ito ng Barangay Talon 4 sa Las Piñas City. Meron ding itinatayong checkpoint at may mga naka-standby na pulis mobile. Naghihigpit ng seguridad ang pulisya sa lugar. Kasunod ng pagkalat ng banta ng grupong tinawag na Bayawak Gang na maghahasik umano ng gulo sa lugar. Yung ating city mayor, of course, nakausap po natin, nagbigay siya ng instruction for us to tighten the security, to enhance the police visibility of our personnel at the area, and that would appease and better assure the public. Kumalat kasi ang mensaheng ito mula sa grupo na nagbabanta ng pag-atake sa lugar. May nakakabit pang mga larawan ng mga lalaki may hawak na matataas na kalibre ng baril at nakatakip ang mukha. Ang mga residente ng barangay nabalot tuloy ng takot. Takot din po ako kasi nakita ko sa Facebook yung mga naka-arma light na sabi nga raw magsipagpasok yung mga bata kasi biglang lulusob daw yung mga 30 katao na yon. Ang ugat daw ng pagbabanta ng grupo ay ang galit sa isang residente. Sa video ito nakuha noong November 12, makikita ang sinasabing leader ng Bayawak Gang na si Boss Bay na nakaabang sa entrada ng isang eskinita. Pagpasok doon ng babae na kinilalang si alias Malu, sunod-sunod niya itong pinaputukan. Ayon sa pulisya, nakaligtas si alias Malu sa pananambang at nagsampa ng reklamo laban kay Boss Bay. Ito na ang naging mitya ng mga pagbabanta. Kinumpirma ng pulisya na mayroon talagang grupo si Boss Bay sa lugar, pero hindi raw ito malaki at wala rin sa listahan nila ng mga organized crime group. Gayunman, tinutugis daw ng pulisya ang grupo dahil sa pagkakasangkot sa mga insidente ng robbery hold-up at illegal drugs. Ang larawan naman daw ng mga armadong lalaki na nasa kumalat na banta, kinuha lang daw sa internet dahil mga larawan daw ito ng mga miyembro ng drug cartel sa Mexico. Pagtitiyak ng Las Piñas Police, walang dapat ikatakot. We are always on top and we are in control of the situation. Nothing to worry about. Wala talaga silang kakayahan, but kami ay nag-aantabay, kami ay nagbabantay. Ang police presence dito sa Barangay Talon 4 ay hindi raw nangangahulugan na banta sa seguridad ang grupo ni Boss Bay. Ito raw ay para mapawi ang pangamba ng mga residente. Magkakaroon na kami lakas ng loob or magkakaroon na kami ng peace of mind. Okay naman po kasi at least nababantayan nila yung lugar namin. Nakakapanatag ng loob. Mel, ang nakikita niyong checkpoint dito sa ating likuran ay tatagal yan hanggang bukas alas 7 ng umaga. Umaapila naman ang Las Piñas Police sa mga residente na huwag basta-basta maniniwala sa mga maling impormasyon. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Inuna po ang holiday nitong Lunes pero ngayon pa rin ang mga aktibidad para sa Bonifacio Day kabilang ang isang ikinasa ng gobyerno. Nagdulot po yan ng traffic kaya may mga naglakad na commuter. Nakatutok si Maki Pulido. Nag-wreath laying sa monumento sa paggunita ng 160th birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio. Pero para sa seremonyang ito, isinara ang monumento circle at ilang bahagi ng mga kalsada sa EDSA at Caloocan sa kasagsagan ng morning rush hour. Kahit may mga umalalay na MMDA traffic enforcers, halos hindi na gumalaw ang traffic na ang dulo umabot ng Muñoz Market sa Quezon City. May mga commuter tuloy na napilitan na lang maglakad kesa maipit sa traffic. Wala pong masakyan from Sangandaan to Monumento, wala na pong biyahe. Hindi kayo na-expect na ganito kahirap sumakay ngayon. Ngayon pa na mabiyahe kasi tagal ko naipit doon sa may EDSA, paikot dito sa circle. Halos ang oras, perwisyo sa biyahe. Sa liwasang Bonifacio sa Manila, nag-wreath laying din ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga kaanak ni Bonifacio. Hamon natin sa lahat ng mga manggagawa. Sa Calao Avenue sa Manila, nagkilos protesta naman ang ilang grupo malapit sa US Embassy sa Manila para kondenahin ang pagsuporta ng Amerika sa opensiba ng Israel sa Palestine.
Mula doon, nagmarcha sila patungong Mendiola. Iba't ibang sektor ang lumahok sa kilos protesta. Panawagan ng labor groups, mas mataas na sweldo ng mga empleyado at manggagawa at pagwakas sa kontraktualisasyon ng paggawa. Kakarampot na sahod na hindi magkakasya yung pinaka-recent na increase dito sa Metro Manila. Sa bantayog ng mga bayani, isinabay naman sa Bonifacio Day ang pagkilala sa 6 pang individual na lumaban noon sa rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dumalo sa seremonya sina dating Vice President Leni Robredo at former Senator Kiko Pangilinan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sirang tulay at wasak na mga bahay. Ilan lang yan sa mga iniwan na matinding pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Nakatutok si Ian Cruz. Niragasan ng umapaw na ilog ang taga-barangay Bulita sa Malita, Davao Occidental kasunod ng malakas na ulan kagabi. Nasira pati ang kanilang tulay na ginawan na raw ng paraan ng lokal na pamahalaan para maayos. Dahil din sa malakas na ulan, kaya pahirapan ang biyahe ng taga-Coronadal. Kaunti pa naman ang mga bumiyahing tricycle sa oras ng uwian ng mga estudyante. Sinabayan naman ng malakas na hangin ang ulan sa Libungan, Cotabato. Nawasak tuloy ang ilang bahay. Agad nagpaabot ng tulong ang munisipyo. Dahil din sa masamang panahon, kaya binaha ang ilang kalsada sa Baggao, Cagayan. Sinuspindi muna ang lahat ng klase ngayong araw, pero marami pa ring stranded nang umapaw ang ilog lagpas sa tulay. Nawasak din ang irigasyon sa ilang palayan sa bayan. Ayon sa Pag-asa, dulot ng amihan, easterlies at localized thunderstorms ang ulan sa ilang bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Walang bagyo o sama ng panahon pero posibleng maging maulan ang pagpasok po ng bukas sa Desyembre. Patuloy ang pag-iral ng hanging amihan at easterlies. Ang malamig na amihan ho umaabot ngayon sa may northern part ng Luzon habang yung mainit na easterlies naman ay umiiral sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod ho dyan, asahan din ang localized thunderstorm sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong araw ang ulan bukas sa may northern Luzon. Kasama pa rin ho dyan ang Cagayan, Cordillera at Isabela. Posible pang maging malakas ho ang ulan base sa mga nagkukulay red at orange sa ating mapa. Ibig sabihin ho niyan ay heavy to intense rains mga kapuso. Kaya maging alerto sa banta ng pagbaha o landslide. Magiging maalon at delikado namang maglayag sa Batanes at Babuyan Islands, gayon din sa Ilocos Norte. Samantala, sa Luzon pa rin, may ulan din sa may Aurora, Quezon, Mindoro provinces, pati ho sa may southern portion ng Palawan at ilang bahagi ng Bicol Region. Sa mga taga-Visayas naman, uulanin din ng ilang bahagi ng Samar at Leyte provinces, Cebu, Negros Occidental, pati ho ang Panay Island. Kung nasa Mindanao naman ho, mga kapuso, umaga pa lang bukas ay may pag-ulan na dito sa may Caraga at Davao Region. Bandang tanghali, mas marami ng uulanin at kasama na ho dyan ay ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen at Barm. May matitinding ulan pa rin kaya doble ingat po mga residente sa posibleng pagbaha gaya ng naranasan kahapon. Dito naman ho sa Metro Manila, posibleng mainit at maalinsangan ulit bukas. Pero huwag pa rin magpakampante dahil may chance pa rin ho ng localized thunderstorms. Yan lang ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Imbis na malamig na Pasko, mainit na panahon at tagtuyot pa nga ang posibleng maranasan sa maraming bahagi ng Luzon. Epekto yan ng El Nino ayon sa Pag-asa. Kung saan-saan, alamin natin sa pagtutok ni Mari Zumali. Karaniwang inaasahan kasabay ng pagpasok ng Disyembre ang paglamig din ng panahon. Pero kabaligtaran daw nito ang aasahan sa ilang lalawigan sa Southern Luzon bago matapos ang taon ayon sa Pag-asa. May kakulangan na nga sa tubig ulan, yung bahagi po ng Batangas, Cavite at Oriental Mindoro at kinakabit na natin yan sa epekto sa nagaganap na El Nino sa ngayon.
Ayon sa Pag-asa, ang drought condition ang pinakamataas na level ng kakulangan sa ulan. Umaabot sa ganitong punto kapag below normal na rainfall condition ang mararanasan sa isang lugar sa loob ng 5 magkakasunod na buwan o di kaya'y 3 magkakasunod na buwan pero way below normal ang pag-uulan. Ayon sa Pag-asa, way below normal ang rainfall kung ang mahigit 60% na mas mababa sa karaniwan ang dami ng ulan sa isang lugar at below normal kung 20 to 60%. Ang lokal na pamahalaan ng Cavite, pinag-aaralan na raw ang sitwasyon at kung paano nila pinakamainam na matutugunan at maiibsan ng matinding epekto ng drought. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng mga lokal na pamahalaan ng Batangas at Oriental Mindoro. Posible naman ang dry spell sa 20 lalawigan sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley at Central Luzon, pati ang Palawan, Misamis Occidental at Tawi-Tawi. Posible ang dry spell kung sa 3 magkakasunod na buwan ay below normal ang rainfall o kaya'y 2 magkasunod na buwang way below normal. Posible naman ang dry conditions sa 7 lugar, kabilang ang Antique sa Visayas, maging ang Metro Manila. Kung may kakulangan sa tubig ulan at yung ating, lalo na kung rainfed yung isang lugar, may kakulangan din sa pabumuo ng mga ulap. No? So ibig sabihin, mas exposed sa sun ang lugar, ibig sabihin nagkakaroon ng domino effect. Mainit na nga, may kakulangan pa sa tubig, ibig sabihin may kainitan yung panahon. Epekto rin daw ng El Nino ang mas kaunting bagyong nabubuo. Base sa pag-aaral kasi, ang bagyo ay isa sa driver ng ating tubig ulan. Sa Luzon area, during this time of the year, about 70%, no, more than up to 70% ang tubig ulan natin ay galing sa bagyo. Kapag magpatuloy ang El Nino, inaasahang makakaranas ng tagtuyot hanggang Mayo na sa susunod na taon. Pero dahil nasa amihan season pa tayo, may mga cold surge o biglaang paglamig pa rin. Posible pa rin pumalo sa 17 hanggang 36.5 degrees Celsius ang temperaturang mararamdaman dito sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Thanks, Kuya Kim. Samantala nitong Setyembre lang, nasaksihan ng GMA Integrated News ang mga kulang na serbisyo sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Pero marami nang nagbago sa pagbabalik natin at may mga dagdag pangang residente. Nakatutok si Joseph Moro. Madaling araw na makarating ang Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island sa kalayaan na bahagi ng Spratlys Island. Sa di kalayuan pumipintig ang mga ilaw mula sa Subi Reef na okupado ng China. Tila nagmamasid ang mga barko ng Chinese Coast Guard na palagi nang nasa lugar. Papalapit na tayo ngayon dito sa Pag-asa Island, isa sa siyam na mga lugar na okupado ng Pilipinas. Pero ang kaibahan nitong Pag-asa Island ay dyan may mga komunidad, may mga residente na nakatira sa isla. Kasama namin sa biyahe ang ilang mga tauhan ng PCG na magpapalitan ng duty, pati ang ilang lilipat na sa isla tulad ni Mang Juni na bitbit ang 6 na anak. Taga-Palawan talaga sila pero sa Pag-asa na raw sila maninirahan. Kasama ang mga magulang na doon na nakatira para sama-sama na rin ngayong Pasko. Mayroon daw magandang trabaho po dyan. Hindi ba kayo parang nag-aalala na medyo malayo masyado? Hindi po. Bakit po? Ay, nandiyan naman yung mga magulang namin. Dahil mababaw ang tubig, ibinaba ang pamilya ni Mang Juni sa pump boat para mailipat sa Pag-asa Island. Noong Setyembre, binisita namin ang Pag-asa Integrated School na nooy sira at mga practice teacher lamang ang mayroon para sa halo-halo ng mga estudyante. Sa aming pagbabalik, gawa na ang isang bahagi nito. Nakahiwalay na ang mga maliliit na estudyante at lisensyadong teacher na ang nagtuturo. Nakaka-focus sila sa kanilang pag-aaral. Tsaka medyo less po yung ingay. Tuwang-tuwa rin ang ilang residente dahil sa medical mission ng Philippine Coast Guard. Si Haji Nur, 3 buwan nang iniinda ang masakit ng ngipin at ngayon nabunutan na siya ng ngipin sa wakas. Sa kwento po nila is, sir, dati sir, nung wala pa po kayo dito sir, is nagbabiyahe pa kami ng ilang araw sir para lang mapacheck up yung mga karamdaman ng aming mga kamag-anak at pati sa sarili namin. Ayon sa nurse ng Pag-asa, mas maganda raw kung may doktor na talaga sila sa isla. Bihira lang sila nakaka-experience ng face-to-face na check-up. Kadalasan sa amin kasi online lang. Ibig sabihin kami mga nurses nag-a-assess, mga midwife nag-a-assess, tapos sinisend namin lahat ng mga simptomas sa doktor. Pero sabi raw ng DOH, wala pang 500 ang residente sa lugar, kaya hindi ito malagyan. Mula rito sa Pag-asa Island, para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pagkakapit kamay ang mensahe ng pinailawang giant Christmas tree sa San Jose del Monte sa Bulacan. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino.
Emil, dama ang diwa ng Pasko dito sa San Jose del Monte, Bulacan sa pagsisimula ng kanilang buwan ng Kapaskuhan sa pamamagitan nga ng pag-ilaw ng kanilang higanteng Christmas tree. Simbolo raw ng pagkakaisa ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan ang Christmas tree na ito na itinayo sa harap ng munisipyo at katabi ng makasaysayang simbahan. Pinunuri ng paligid ng plaza ng mga palamuting Pasko gaya ng giant Christmas balls, Christmas wreath at reindeers. Kapit kamay ang tema ng Pasko ng LGU tungo raw sa hinahangad na lalong pag-unlad ng kanilang bayan. Nagtanghal din ang Tanglawan Singing Ambassadors ng lungsod kasama si The Clash 2023 Grand Champion John Rex. Actually, ang pinaka-paborito ko talagang holiday is Christmas talaga. Kasi talagang andun yung andun yung love, andun yung pagbibigay ng care sa isa't isa. So, yun, nakakagaan ng puso at ng damdamin talaga. And you reach out to young people. Abay Emil, bukas ay syempre Desyembre na, no? At asahan ng mga sunod-sunod na mga Christmas tree lightings gaya nito na ating susubaybayan hindi lamang sa buong Kamaynilaan kundi maging sa buong bansa. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Kinumpirma na ng real-life couple na Catherine Bernardo at Daniel Padilla na hiwalay na sila. Sa isang IG post, sinabi ni Catherine na sinubukan pa nilang ayusin ni Daniel ang kanilang relationship pero kailangan na raw tanggapin na hindi na nila maibabalik ang dati. Minahal daw ng sobra ni Kat ang first boyfriend na sobra niyang pinapasalamatan para sa 11 beautiful years nila together. Sabi pa ni Kat, nagsimula ang kanilang love story ng may respeto at nagtapos na may respeto pa rin. Alam daw nilang masasaktan ang fans gaya nila pero hiling nila, suportahan at samahan sila sa healing process at pag-move forward. Sa hiwalay na post, nagpasalamat din si Daniel at sa kanilang fans. Gayon din kay Catherine na nakasama niya raw sa highs and lows. Wala raw hanggan at wala raw katapusan ang kanyang pagmamahal sa aktres. Balik bansa na po ang ika-10 batch ng mga Pinoy mula Israel na naiipit sa giyera ng Israel at Hamas. Nakatutok dyan live si JP Soriano. JP. At Vicky, mahigit 30 overseas Filipino workers nga mula sa Israel ang nakabalik na ngayon dito sa Pilipinas, dito sa NAIA Terminal 1 ngayong gabi. At Vicky, ngayong gabi nga po ay nakabalik na ang ating mga kababayan. 36 po sila ng mga OFWs na kabilang sa ika-10 batch na mga Pilipinong nagdesisyong umuwi na sa Pilipinas dahil sa Israel-Hamas war. Karamihan po sa kanila ay mga caregiver at mga hotel workers. Dahil mga OFW, Vicky, makatatanggap sila ng mga benepisyo at iba't ibang tulong mula sa gobyerno ng Pilipinas. Nasa Israel pa rin po ngayon ang isa sa mga Pilipinong dinukot at kalaunay pinakawala ng Hamas sa si Jelinor Jimmy Pacheco at si Noraline Babadilla na dinalaw na po ng mga opisyal ng Philippine Embassy sa Israel ngayong hapon oras sa Pilipinas. Sa ngayon ay nag-extend pa ng hanggang ngayong araw ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas kaya inaasahang dadami pa ang mga pakakawalang bihag sa Gaza. Bukod naman sa mga OFW sa Israel, nakatuon din po ang pansin ngayon ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy seafarers na dinukot naman sa Red Sea na may kaugnayan din sa giyera ng Israel at Hamas. At sa mga oras na ito, Vicky, dumaraan pa rin sa proseso ang mga OFW sa NAIA Terminal 1 at inaasahang madaragdagan pa ang mga OFW sa Israel na nais munang umuwi sa Pilipinas pero mas marami pa rin po ang mga Pilipinong nagdesisyong manatili doon. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Samantala mga kapuso, wala pong patid ang pagtutok ng GMA Integrated News sa nagpapatuloy na giyera ng Israel at grupong Hamas. Sa Linggo, December 3, abangan po ang GMA Integrated News documentary na sundo na maglalahad ng mga kwento at karanasan ng mga naipit nating kababayan sa giyera at ni Rafi Tima, JP Soriano at video producer Kim Sora. With a grateful heart na humarap sa kanyang homecoming MediaCon si Michelle Marquez D.
Kabilang sa kanyang next projects ang Black Rider at lilipad din sa Thailand kung nasaan ang kanyang Miss Bestie. Bakit kaya? Makichika kay Nelson Canlas. Pagdating pa lang sa bansa, ramdam na agad ni Miss Universe 2023 Top 10 finisher Michelle Marquez D ang pagmamahal ng fans. Very busy nga ang linggong ito dahil sa kabi-kabilang guestings. Gaya ng kanyang homecoming media conference kanina sa Kapuso Network. Jet lag pa, pero wala raw siyang reklamo at all smiles pa rin. It's such a blessing once again. Of course, I haven't stopped working since I got back because I really want to take the chance to really thank everyone, as many people as possible, really show my gratitude in all of my actions. I'm still so overwhelmed. I'm still on cloud 9 to be able to win the hearts of so many Filipinos through hard work and dedication. Lubos din ang paghanga ng kanyang kapwa beauty queens na sina Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach Johnsy at Miss Universe 2018 Catriona Gray. Deserve naman talaga dahil kita naman ng lahat na pinaghandaan niya talaga, talagang binuhos niya effort, lahat, pinag-isipan niya talaga ng maigi. No regrets, kumbaga. At deserve yun na, nabigyan ng attention, nabigyan ng praise. I think it's a win in itself, no? Kasi she really pushed our culture. I also really identify with her journey. She's a comeback story, and so I was really rooting for her, and I think she made us very proud. Sa ngayon, marami raw dapat abangan kay Michelle na nagre-ready na sa kanyang magiging role sa primetime series na Black Rider. It's so exciting kasi makakapag-sakay ulit ako ng motor, and I think with that role I can ride motorcycles more as compared to Freya. But I'm just ultimately excited. I'm very grateful also that pagbalik ko may trabaho na kagad. Nakatakda rin daw siyang lumipad pa Thailand para bisitahin ang Miss U bestie na si Miss Universe first runner-up Antonia Porcild. I will be flying to Thailand for her crown turnover, and she'll fly here for my crown turnover as well. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Pinagpapaliwanag ng isang komite sa Kamara ang Sunshine Media Network International o SMNI kung bakit hindi sila dapat managot kaugnay ng umunoy maling balita tungkol sa travel fund ng House Speaker. Ang sagot ng TV station sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. It can influence people and may generate public opinion. It is therefore important that news reporting is fair and accurate. Paalala yan ng House Committee on Legislative Franchises nang himayin ng prangkisa ng Suara Sug Media Corporation ang franchise holder para sa Sunshine Media Network International o SMNI. Kasunod ito ng ulat ng SMNI na may 1.8 billion pesos na travel fund umano si House Speaker Martin Romualdez, bagay na itinanggi ni Romualdez at ng pamunuan ng Kamara. Pero sabi ng mga opisyal ng SMNI, patunong daw ang pagkakabanggit dito ng host na si Jeffrey K. Eric Celis na nakuha raw ang impormasyon mula sa isang source sa Senado. There is no statement, it's just a question. Nagtatanong lang, may 1.8 billion ba na travel fund? It's up to the Speaker to confirm or deny. At the same time, medyo ang pakiramdam namin binubusalan kami. Inamin naman ni Celis na nagkamali siya. We are very much willing to admit that indeed the source was wrong. In this committee hearing, we are very appreciative of the guidance provided by us by the data. Are you willing to recant your statements and apologize to Congress? Wala pong problema sa akin personally yon. Because trabaho po namin na kilalanin ang pagkakamali kung may pagkakamali. Pero trabaho din po namin ang magtanong. Hihingi ng paumanhin o magre-retract. Sana naman magawa nila para naman ma-repair yung damage that has been done. But sad to say, on the following day, another video was sent to me showing the same panelists stating that what they did was right. Sabi ng House Secretary General, hindi lagpas 1 milyong piso, kundi mahigit 4 na milyong piso ang nagastos ng tanggapan ng Speaker para sa mga opisyal na biyahe abroad.
Mahigit 30 milyong piso naman para sa gastos ng iba pang kongresista. Ang mga opisyal ng komite, pinagpaliwanag tuloy ang SMNI. Bawal po sa prangkisa ninyo na magsabi sa publiko ng mga maling reports or deliberately false information. Why should you not be held liable when it is very clear that you have violated Section 4 of your franchise? There's no violation. In fact, if there's violation, kailangan mo na i-allege. Allegation is not equivalent to guilt. So we have no obligation to prove that we are innocent because we are presumed innocent. Gusto namin malaman kung ano yung tinatawag na fake news kasi there is no legal definition of what is fake news. Freedom of press kasi and freedom of expression, that's part of the right ng mga Pilipino, not just the media. While free speech and press freedom are constitutional rights, the allocation of TV and radio frequencies is not a guaranteed right. Nauna nang sinabi ni Pastor Apollo Quiboloy sa kanyang programang Spotlight noong Martes na huwag daw silang takuti na aalisin ng SMNI. Ang gagawa lang daw nito ay ang talagang masama at ayaw makinig sa tama. Nilinaw naman ng SSMC SMNI na hindi nila opisyal si Quiboloy, na block timer lang daw pero kinikilala rin nilang honorary chairman. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 25 days na lang, Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa ulat panahon 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.